Sugatan ang magkapatid na mangingisda ng masabugan ng ginamit na dinamita sa Pulilio, Quezon. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Isinugod sa paghamutan ang magkapatid na Gilbert at Edel San Jose ng Barangay Languyin, Pulilio, Quezon matapos umano silang masabugan ng dinamita na sinasabing gamit nila sa pangingisda. Ayon sa pulisya, hindi raw agad na ihagis ni Gilbert sa dagat ang hawak na improvised dynamite nang sindihan ito. Di umano, may nakita silang isdang puputukan sana nila ng dynamite nirandala. Saktong nasindihan, saktong nawala yung isda, di inabot sila sa kamay, nag-aalanganing ihagis. Sa report, sugat sa kamay at mukha ang tinamo ni Gilbert habang ang kapatid na si Edel nasugatan sa kamay. Mahigpit na ipinagbabawal ng otoridad ang dynamite fishing. Patay ang 21 anyos na si Marco Hill, tubong Quezon City at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Dalipit West, Alitagtag, Batangas matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang trailer truck sa gilid ng kalsada na sakop ng Barangay San Felipe, Cuenca, Batangas. Sa investigasyon, pauwi na sana sa bayan ng Alitagtag ang biktima nang mangyari ang insidente. Possible mabilis yung naging takbo niya kung kaya't nagtamo siya ng malaking pinsala sa bahagi ng kanyang ulo. Galing din to sa bayan ng Cuenca at allegedly ay katatapos lang mag-inuman kasama ang barkada. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa pulisya, pansamantalang ipinarada ng driver ng truck ang sasakyan para kumain kasama ang pahinante nito. Nagkausap na rin umano ang pamilya ng biktima at driver ng trailer truck. Samantala, sugatan naman ang lalaking ito matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang nakaparadang truck sa bahagi ng Barangay Masipit, Calapan City Oriental, Mindoro. Isinugod sa paghamutan ang biktima. Yun po sa mga nakasaksi, masyadong mabilis po ang pagpapatakbo ng driver ng motorsiklo na ito. So kung ito po ay nakainom o ay hindi pa po namin nalalaman dahil po siya nga po ay nag-undergo pa ng medical treatment. Nakikipag-ugnayan na raw ang pamilya ng biktima sa truck driver. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng mga biktima at sa mga driver ng truck para sa kanilang pahayag. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.